Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, March 4, 2026, Miyerkules. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Good morning, pare. Good morning. Good Magandang morning umaga po sa inyo lahat ng Oo. mga natatraffic at yung mga hinihimatay dyan sa mga gasoline Oo, stations. pagkarga nyo. Meron daw hindi matay na kotse. Handa nyo sarili Yung nyo. kotse mismo hindi matay nung Hinimatay, nakita hindi yung yung tao, presyo ah. ng gas. Ha? Hindi yung tao Yung kotse hindi matay. Parang na masyadong nabigla yung kotse. Baka nga Ito nakakabigla talaga, bro. Ako nga. mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA For the Box. Good morning sa iyo, pare. Hindi, kaya kwento ko lang sa'yo, pare. Kanina, nagpagasolina ako. Pero the first time mula nung nagkagera. Hindi kayo ni matay. Hindi, ganito kasi, scooter lang naman ang dala ko. Pare, motor ko scooter. Wala tayong magagawa, Sabi ko, okay, pagka kinakargahan ako. Wala kasi tayong magagawa baka dyan, bumulwak, pare, baka sabi ng sabi nung ng, taga Department of Energy. Hindi, sabi ko, yun? kasi Paano naging pinuno ng yun? Parang nagsasalita for the oil companies eh. Hindi ko alam. Hindi ko lang alam ha. Parang yun. abogado. Ha? Abogado. OPR? Hindi naman. OPR. Hindi naman. Hindi naman Sa siguro. abogado may titulo ka pa. Hindi, yun na nga, kay kwento ko lang. Kaya pare. nagkabulol-bulol eh. Nagkarga ako ng scooter ko kanina, motor ko. Pag umabot ng 310, 20, sabi ko, bagal-bagalan mo yan, baka bumulwak yung ano. Lumagpas na ako ng 400, pare, hindi pa rin. Hindi pa rin napapano. Ayun, pare, ako yung talagang palaki ng palaki yung mata ko. Sabi ko, sir, teka muna. Okay, pero tinuloy na niya yung full tank, pare, sabi ko. Mahigit 500 ka na ngayon. 400 mahigit naman. Pero malapit Almost na, pare. 5. Pero mo, almost dati 5 na. 300 Dati 300. kinakabahan ka na. Actually, yan yung sinasabong, ano ba, sunod-sunod tayo? Mula last year. Oo, pare. Palaki palaki ng palaki. Taas, tapos may mga bawas-bawas na piso-piso. Pero kung magtaas, ang laki. Pero yung sinasabi mong, ano ba, spokesperson ba yun ng DOE? Hindi. Ano Yan ba siya? daw yung director ng Oil Management Bureau. So may kaalaman yan, kahit pa paano. Hindi, wala nga alam eh. walang alam. Napakinggan mo ba yung interview? Well, anyway, makikiramay muna tayo. Okay, sige. Sa pamilya nitong si Alfredo Ay, Bengson. oo. Si Alfredo Bengson. Dati pong health secretary yan. Maraming reforms yan, yung generic drugs. Yan sa kanya yung mga ginawang yan. 90 years old. Magsaysay awardee po yan for government service. Health secretary yan nung panahon ni Nakilala ko Corazon. si Doc, kasi doktor talaga yan, pare, si Dr. Yan. Bengson. Ito pare. yung nagtatag ng niyang, Medical City. Medical City Dati na ABMC ison yan dati. Oo. Dito yan sa may malapit sa show. Nagtayo sila ng bago dyan sa may Ortigas. Yung Meralco property. Right, oo. Napakabait Napakabait yan taong yan. Nagkaroon ng away dyan yung pamilya. Pare. Yung pamangkin niya. That's in recent, in mga 2000 na yan. Yung pamangkin niya, gusto i-take over. Yung hospital. Medical Together with the Singaporean. Ang Singapore kasi noon pa, aggressive na sa healthcare. Kaya, kumbaga, yan ang kanilang gustong maging area of expertise. Kaya maraming tao sa Southeast Asia, diyan nagpupunta for mga complicated, yung mga high. Lipad lang sila doon. Singapore. Kaya noon, gusto nila i-take over. Yung Medical City kasi nag-expand yan, nagpunta ng Guam. Yan, ganyan. Na-interview ko yan si Secretary Bengson. Siya ang sa aking research noon, nalaman ko, siya yung doktor na meron pang Masters in Business Administration. Precisely, bro. It's a rare combination. But he's very soft-spoken. Hindi maano yan. Hindi kasi yung mga ibang hospital managers, may MBA nga, pero hindi doktor. Hindi doktor. Paano nila maintindihan ang takbo ng usually, hospital? sila, executive lang talaga. Ang kanila, yun lang siya system. Siya doktor talaga. Siya doktor na merong MBA. And from there, because he established the Ateneo Medical Program, medicine program,
in-incorporate niya yung business side Oo. of healthcare Right. doon sa program na yun. Kakaiba, no? Kakaiba. Sa akin, innovation At yun. ano nga, Napakalaki innovation. nakikita mo naman yung resulta, di ba? Yung medical city na itayo niya nga, nag-expansion. Meron ganun. Ako naman, sir, ikikwento ko lang sa kung paano ko nakilala si Dr. Bengson. Ako, Doc, talaga tawag ko lang sa kanya kahit na naging secretary na yan. Nakilala ko siya nung panahon ng bagong reporter pa lang ako sa Business Day. At pinadala ako to cover, ano na tayo nun nung namatay si Ninoy, ganyan. Ano na siya, sila yung Interregnum. siya yung nagtayo nung Manindigan. Aha. Na isang grupo Movement. sila, movement sila ng mga, Makati business executives, ganyan. But he was the only doctor. And napakasarap niyang interviewin dahil ang lalim niya. Later, nung EDSA Revolution, bro, papunta ako dun sa EDSA, reporter ako, papasok ko sa Krame. Andun siya sa may White Plains, nagtayo siya ng tent, tolda, para mag-blood pressure, check-up, ganon. He was doing that. Tapos sabi niya, ito na maitutulong ko na rin. Siya mismo. Hindi na ako magmamarcha, nagba-BP siya, nag-prescribe, ganun. Pero, And then finally, ko talaga siya. and finally, in the human side of the guy, years later, na ako basta nasa corporate na ako and all that, this was the time na uso yung dengue, nagkaroon ng epidemya. Tapos walang mga lugar sa ospital. Tapos yung anak namin ni Maggie noon, si Bronte, bata pa, grade school, hindi namin ma-check-in kahit saan. Tinawagan ko si Doc at sabi niya, dali mo rito sa Medical City. Nagbukas ng ward sa malapit sa kantin at maya-maya sabi ko, ando na. May kama na si Bronte, Dengue, may everything na. delikado. Then later nung afternoon, dumaan. At nangangamusta siya mismo. Remember that, post-health secretary na siya, hindi na siya health secretary, but he didn't care. Basta para pa rin siyang doktor. And that's why I liked him. Condolence, by the way, kaibigan ko yung anak niya, si John Bengson, who became sa Ayala Yung Land generic Executive. drug law. Condolence yan po sa yung Bengson dyan. family. Ngayon, marami raw nagkakaroon ng super flu. Naku, ako yan, bro. Ay, hindi naman flu. At ngayon, Ubo. ang sinasabi po, baka kailangan daw ng vaccination. Naku. Although ang Department of Health natin, mag-iingat po kayo, yung super flu, pag napabayaan yan, it can lead to complications. Like pneumonia. Naku. Yan. Pneumonia number 1. May mga kaibigan tayo. Si paring Ben ay Bardone, meron super flu ngayon. Okay. Kaya yan po, meron sinasabi ngayon, ano ba yung technical name yan? Influenza A, H3N2, subclade K. Yun yung super flu. Meron technical name yan. So, ibig sabihin, identified po yung virus niyan. Anong sintomas ni paring Ben? Hindi, lagnat, sipon, ubo, okay. lahat. Hindi naman ako nilalagnat. And it can, pwede daw maging Ginagawa ko, pneumonia. iginogolf ko na lang yan, pinaiinit ko sa araw. Ang pwede raw po ay vaccination. Yung vaccine noon last year, ayon dito sa mga, halimbawa, itong si Dr. Melvin Sanicas, effective pa raw this Yung vaccine year. last year. Yung this vaccine year. last year. Okay? Paalala lang po yan. Ngayon, doon na tayo sa gasolina. Gusto mo? Pare, yan ang pinaka-tama ngayon ng tao bro. Wala raw At magagawa. may may chain reaction to everything, pare. Alam mo, ang takang-taka ko, wala man lang bang isang government official na magsasalita, ano ang mga pwede nating gawin? Yeah. Hindi yung puro pananakot, warning. Okay? Nandito na naman ang mga warning. Ano po yung warning? Sabi ng Marina, nako, may warning. May high alert sila, pare. High alert. Inedit ko yan. Department of Agriculture, high alert? Oo. Tataas daw. As opposed to low alert. Yun pare. daw And mga, yun daw mga barkong may Philippine flag. Ano kayo? Mag-ingat kayo. Hindi ba laging dapat nag-iingat yan? With or without With or Middle without gera sa Mid-East. Pag Ayan international, local puro route pa route. epal Ang Department of Agriculture daw, yan daw presyo ng mga pagkain. Baka tumaas. May risk daw yan. Puro pananakot ang DOTR naman. Pwede raw magtaas ng fare hike. Hindi, yung DOTR. PPA vows to ano daw sila? Ready
ire-ready daw nila ang mga port operations. Vows, mga ganyan eh. Teodoro assures. Yan daw. Wala raw tayong kinalaman dyan sa ganyan po ang mga... Pare, Yung DSWD, hindi na raw kayo pipila sa ka na rin ayuda. lang, pare. Yeah. Nag-i-edit ako, pare. Ang dami lahat yan. Ini-edit ko lahat yan. Ano ang pinagkaiba ng assurance at Vows. Hindi, reassurance at reassure. Sabi ko nga doon sa Wala. desk, tanggalin na natin yung assure na lang. Pag napako sila, pako na siya doon sa assure. Huwag mo nang i-reassure dahil naaasar lang ang tao niyan eh. Wala na raw pong Uy. puro ganyan. Wala man lang government asan yung mga economic managers? This is, we The time are, na kailangan natin sila. Ngayon natin sila kailangan. Wala mo po bang lalabas dyan at magsasalita, ito ang ating gagawin sa mga hinaharap natin because of the Middle East War. Okay? Especially dyan sa oil price. Hanggang ngayon po, ang solusyon natin, pinag-iisipan pa. Hihingi raw ng special power. Ang presidente, sino kaya may advice nito? Sino may advice? Bigyan daw, pare, economic manager yan, nag-ano niya. Are you sure? Baka kasama pa nga si Recto. Baka he may seek emergency authority raw. Oo, Para daw po tastasin yung excise tax on petroleum. right. Pag lumagpas sa $80 per barrel. Okay? What is the present situation? Ang under the law, ang DOF pwedeng mag-recommend na isuspend yan excise tax kapag ang oil price ay lagpas sa $80 per barrel ng 3 sunod-sunod na buwan. Ibig sabihin noon, wala tayong pag-asa tanggalin yung excise tax. Dahil ang mga spike po sa Hindi oil. may caution na pagka bumalik naman daw, ibabalik yung excise. Halimbawa, noong Ukraine, ang spike niya na lumabas sa 80,000, tinitignan ko po yung chart ng oil price eh. Puntahan nyo itong trading economics. Okay? Yan makikita nyo yung graph ng oil price ng ilang taon. Kahit gusto nyo po hanggang 5 taon previously. Ang nag-spike talaga na sandalian lamang, hindi man lang noong 2022. Okay? Sa magmula 2023, lumalagpas po yan ng 80, pero sandalian lang. Last year, hindi umabot ng 80 yan. At any one time, hindi umabot ng 80 yan. So, walang kapag-pagasang ibaba yung excise tax. Okay? Kasi dapat 3 months na consecutive. Ngayon, hindi ba kahit hindi tumataas above 80 ang oil at therefore mananatili yung excise tax, taas ng taas ang presyo na fuel sa atin. Last year, mahigit 20 pesos ang tinaas. Total. Sunod-sunod yan. Pero Walo yata yan eh. bumabagsak ng konti tapos iaakyat naman. Ngayon, this year, ilang linggo na? 10 linggo na ata na sunod-sunod na taas. Even before this conflict Okay. in the Middle East. So, ano yung solusyon? Ay hihingi daw ng special power. That's not a solution. Kasi po, habang humihingi ng special power, gagawin pa ng Kongreso yan and everything. The damage has been done, still being done, and will be done on the public. Hirap na hirap po ang bayan. So, merong mang government official ni isa. Isa lang sana request ko eh. Magsasalita at magsasabi, ganito ang gagawin natin. Kung sabihin niya mag-taste tayo kasi okay. Pero magsalita kayo, sabihin niyo yan, hindi ito fantasy. Fantasy po itong sinasabi nila na hihingi daw ng special powers. Napakalayo sa bituka namin yan. Yeah, special powers. Okay. So, yung trigger level na yan, sabi ni Finance Secretary Frederick Go, Okay.
para daw magkaroon ng flexibility Flexibility. ang government. May elbow room ang In gobyerno. response to spike in fuel prices. Kanina nakikinig kasi ako doon sa interview ni yung mga magigiting na kasama natin dito sa DWIZ at Aliw 23, si John Ibanez at saka ito si Drew Nasino. Mabuhay kayo. Ha? Buhay! Pero wag nyo naman tatarantahin yung tao. Nataranta eh. Nagkanda bulol-bulol eh. Wala raw tayo magagawa sa oil price. Kaya dito lang tayo sa tax. Sa tax lang daw. Panaginip pa rin yung measure na yan eh. Yung hihingi ng special... Kailan ba nagbigay ng special power ang Congress sa presidente? Meron ka naman natatandaan? Wala. Bukas makalawa, makakalimutan na yan after so many weeks. Wala na yan. So ano itong measure na to? PR? Ni Frederick Go? Hindi ko alam. Baka. I don't know. Oobligahin ba nila yung Kongreso? Ipasa nyo na yan para agad-agad matanggal yung excise tax? Ganun ba yon? Kaya ba yon? Hindi. Ito po ang sita ko rito. Dito sa batas na to, yung $80 na threshold na yan, bukod sa 3 months dapat sunod-sunod na hindi bababa sa $80, bago ang Department of Finance ay makapag-rekomenda, ay rekomenda na tanggalin niya excise tax. Yan po ay bakit base sa oil price? Para lumalabas, ang presumption dyan, ang ating mga oil companies dito sa loob ay matuwid na sinusunod yung oil price. With the full conscience. Ang kapakanan ng mamamayang Pilipinong nasa isip nila kapag nagseset sila ng prices locally. So, ang basihan natin yung oil price abroad. Yung oil price abroad, ang basihan natin. Anong assumption? Uulitin ko. Na matinong sinusunod ng mga local oil companies. Yung akyat baba ng oil prices. Napakalaki ng tiwala ng ating DOE sa kanila. Bakit hindi local price ang basihan? Na kapag umabot ng ganito ang price ng fuel, suspended dyan excise tax. Bakit world oil price? Anong pakialam natin? Yung bang pag bumili ba tayo dyan sa gasolinahan, yung ordinaryong mga kababayan natin, yung mga namamasada, yung mga nagtatricycle, pag bumili ba, tinatanong anong oil price worldwide? Hindi ba kung ano yung nakikita nila sa pump? Yun ang kanilang binabayaran. Nakapaskel sa labas. Bakit hindi dun base yung whether or not tanggalin yung excise tax? Ano yung presyo? Kasi nga, sobrang sinasabi natin, maayos yung mga oil companies. Hindi tayo lolokohin yan. Kung ano yung dapat na presyo, talagang yan lang ang presyo nila. Aba, examinin po muna natin yan. Kasi kanina pinagtatanggol ni Abad ang mga oil companies Hindi ko alam. Hindi naman siguro. Lawyer ba to, pare? Oo nga abogado ba yan? Hindi ko alam. PR, ayan. Baka PR. Wala tayong magagawa daw sinabi niya lahat ng mga nangyayari sa buong mundo. Kaya kailangan yung fuel price natin umakyat. Pag tinignan nyo po, kinumpara nyo yung local fuel price at saka yung world oil price, hindi naman nagkakatugma. Ibig sabihin, pabaligtad, papaakyat yung local oil local fuel price. Yung worldwide oil prices, on the average, pababa ang band. So, ba't hindi examinin ng gobyerno yung ganun? Yeah. Why? Tapos tingnan yung that side naman. Teka, bakit ba ang taas ng inyong singil dito? Hindi, isa pa nga sanang gusto ko itanong bakit sabay-sabay sila mag-increase? Pare-pareho ba silang pare-parehong cost, pare-parehong operations. At saka halos pare-pareho ang increase? At sabay yan ba ang free market? Dapat ang regulatory natin, nababantayan na yan. Ang regulatory nga natin, kampi nila Etong si oil industry.
Management Bureau. Hindi ba obligasyon nila bantayan yan para sa atin? Hindi palaging pabor sa ayon sa sinasabi ng mga oil companies, yung kanilang stand. Laging ganun eh. Dapat may taga-tabla. Noong panahon ni Marcos, ang ginawa niya, kasi yung mga oil industry, Marcos yung ama? worldwide, naalala mo yung Seven Sisters. Kartel po yan. Talagang wala tayong kalaban-laban dyan. Kaya ang ginawa noon, nagtayo ng sariling oil company, ang Pilipinas, yun nga yung Petron. Petron. Yan yung taga-tabla. So alam nila kung ano nangyayari sa oil business, and therefore, hindi masyadong pwede makapagloko itong mga multinationals. At isa na nga nag-aalisan eh. Dahil, kumbaga, wala na yung bonanza, wala na yung windfall. Kaya nag-aalisan. Lahat po ng mga multinational oil companies dito sa Pilipinas, wala nang refining. Puro imported na lang sila. Iisa na lang ang refinery dito sa atin, ang Petron. Yan yung dating government. Okay. Ang sinasabi po kasi ngayon, paano ba yan? Sigurado ba tayo na hindi naman tayo niloloko na? Yun lang naman ang gusto natin ma-analyze eh. Sasabihin ng bureau, okay yan. Okay yan. Ito yung analysis namin. Hindi yung sa salita, wala tayong magagawa eh. Yan ang magagawa lang natin doon sa tax. Well, hindi rin, pare. Ang kanilang mga ilang tina-target, subsidies, pare. Uy. Sa bawat sektor, transport, agriculture, fisheries. So, puro subsidy. Tapos yung fantasy na hihingi ng special power. Fantasy, subsidy. Sa bagay, may rhyme. Fantasy, subsidy. Kasi yung subsidy, Masarap pakinggan. mahirap din yung subsidy na yan eh. Paano mo i-implement, paano mo i-organize eh. Okay. Ang sinasabi po ngayon, subsidy, ang LTFRB at saka, anong tawag nito? DOTR, naghahanda na raw po sila. Yan. May preparation na raw sila para sa subsidy. Preparation. Paano nung isang araw Yung tama nitong ng fuel price, nung isang taon pa po nalalatayan na tayo. So ngayon, ang gagawin, magpupropose sa Kongreso na humingi ng special powers. So wala pa yan, fantasy pa yan. Magkakaroon ng subsidy, naghahanda pa lang. Pare, pag sinabi Ano yung trigger kung kailan mangyayari? Just to be clear, yung paghahanda, yung aayusin daw yung documentation, so, all this time hindi nila ginawa? All this time wala sila niyan? Wala. Apparently wala. Pare. So, ngayon pa lang Ngayon nila lang sila gagawin. sisimula. Last year pa yan na tinatamaan na tayo niyang fuel price increase. Ang lalaki po ng mga increase since last year. Busy sila sa pag-aayos ng mga CR, sa Yun mga nga stasyon, sinasabi ng natin bus, pare. Ngayon lang ba yung Busy problema sila. na yan ng fuel? Ngayon lang? Dahil Busy sila sa pag-aayos sa ng Middle right of East? way, mga ganun. Last year pa yan na nangyayari. Okay. So, ano pong gagawin daw? Yan. Magkakaroon daw ng review or preparation. Okay. At, meron pang pahabol yan, pare Wenner. Posible ang fare increase. Ha? Last year po, uulitin ko, sunod-sunod na fuel price increase. Hanggang ngayon, March, walang tigil na fuel price increase. Ngayon, posible lang daw ang fare increase. Saan nakakuha ng logic itong mga taong ito? Magmula last year, nag-i-increase. Hanggang ngayon, nag-i-increase ang fuel. At ngayon, sinasabi nyo, baka pwede nating i-increase ang pamasahe. Pero mas maganda yung sinasabi nila. Pare, Hindi ba dapat automatic yan? Pag nag-increase ang fuel, increase din ang pamasahe. Pinag-aaralan nila yung posibilidad Na mag-increase ng... yun na nga, pinag-aaral yung posibilidad. Ano? Pag-aaralan pa yung posibilidad. Anong dahilan ba? Hindi lang posibilidad, kung pag-aaralan pa anong dahilan bakit mag-i-increase? Hindi ba dapat dahil tumataas ang fuel price? Hindi ba dapat yon? Nangyari na yan, boss.
Since last year, nangyayari na yan. Hanggang ngayon, nangyayari ngayon. Nangyari. So far this year, sunod-sunod po, every week may increase. At ngayon, pag-aaralan nyo yung posibilidad na magkaroon ng price, ng increase sa pamasahe, sino maniniwala sa inyo na totoong pinag-aaralan nyo yan? Speaking of aanhin ng damo kung wala na yung kabayo, no? Yung talagang, yung kabayo ando na, nasa kabilang bundok na. Hindi, Anong ngayon pala yung damo? pag-aaralan. Ni walang damo. Walang damo. Anim pa damo. Natawa tuloy yung mga nasa... Maski late yung damo, okay lang sa akin eh. Oo, Ang darating. problema, ni walang damo. Oo. Okay? Ni kahit na anong dahon, wala. Tapos ngayon, pag-aaralan daw nila. Ang possible. Pag-aaralan nila, baka sakaling magtaas ng Sino kaya, meron kayang inaasahang maniniwala sa mga opisyal na to? Wala nag-iisip. Bago ka mag-commercial, meron pa yan, pare. Ano? Part 2. Kasi apparently, may mga concerns. Nagreklamo na yung mga point-to-point service operators, yung malaking bus na. Ito, magkakaroon, sabi ng LTFRB, ng public consultation sa Tuesday to address the concerns. Next week? Oo. I-address pa lang yung concerns. So meantime, anong gagawin nila Wala doon? muna kayo muna maghirap muna. Di ba last year na yan eh. Ang P2P, dahil increase malaki yung mga kargang gasolina niyan. Malalayuan niyan. Okay. Ay, anong ginagawa nyo? Yung excise tax na yan, dapat yan madaling matanggal or what? Basta kumpleto lang ang koleksyon ng excise tax. Sugpuin yung fuel smuggling. Pag sinugpo yung fuel smuggling, hindi hindahin ng DOF. Kaya po laging salungat ang DOF dyan sa suspension ng excise tax. Asa ka pa, pare. Kasi nga, kung tagal na yan, fuel smuggling na yan, pare. yun na nga, ang laki nang nawawala eh. And therefore, yung mga honestly, yung talaga nagbabayan ng tamang buwis, sila lang ang karga ng karga. Tayo yun. Tayo. Ako, yung aking 400 pesos mahigit, ayun. So kahit na-smuggle dyan, binabayaran natin yung buwis. Kanino na pupunta yun? Dito sa smuggler. Magkano ba ang total collection? Kasi wala yung overall picture, hindi sinasabi sa atin. Hanapin nyo po, kung meron kayong makikita, gagantipalaan namin kayo. Yung talagang... Ng isang chart na ginawa ng Department of Energy, ang behavior ng fuel price dito sa Pilipinas. Okay. Ilang taon ko na po akong naghahanap niyan. Meron akong mga nakikita pero kailangan bayaran. Statista yung pangalan ng website. Pero kailangan bayaran $600. Medyo kinakabahan ako doon. At meron akong nakita, hindi accurate. Na bumababa daw ng hanggang sobrang laking baba ng fuel sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Hindi totoo eh. Ano ba? Gusto ko sana ang nagpla-plot ng price ay ang Bureau of Oil Management. At ilabas sa publiko, ito ang behavior ng fuel dito sa atin. Compared dyan sa behavior ng oil. Compared dyan sa behavior ng fuel sa iba pang parte ng mundo. Ganun dapat para makita natin. Hindi yung kung ano sabihin ng oil companies, yun ang sasabihin ng Oil Management Bureau at ng Department of Energy. To take it as gospel truth. Mawawala ng tiwala talaga ang publiko para dyan. kayong Raymondville Homeowners Association. Ayan. Sarili niyong komputasyon. Wala. Okay, 8:33 ng umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Danal. Good morning sa inyo lahat. Good morning din po, Secretary Francisco Chu Laurel Jr., a.k.a. King of the Road. Yeah. Sabi po ni Secretary, tataas daw ang presyo ng tinapay, manok, baboy, dahil daw po sa nangyayari ngayon sa Middle East. Yan. Secretary, tumaas na. Baka tumaas na po. Sobrang taas na nga eh. Ngayon, kung tataas pa uli,
ang gusto sana namin maranaman, anong gagawin nyo? Anong gagawin namin? Anong gagawin ng mga nagtitinda? Yun sana gusto namin malaman. Meron na raw pare solusyon. Okay. Makinig ka ha? Okay. Nakita na raw po natin yan yung mga mga nakaraang oil shocks. Halimbawa, nung nangyari sa Ukraine. Nakita na natin yung mga ganyan, nagtaasan ng presyo ng pagkain dito sa Pilipinas. So, meron na raw po siyang ginagawa. Ang ginagawa niya ngayon ay, we are now looking at ways to manage the impact on our food systems. Ayun, pare, kita mo yan, ha? Ano yun? Nakita mo na? Nag-aaralan niya, pare. Naghahanap na. naman. Oo. Baka po late. Di ba tagal na nagbabanta na mangyayari yan sa Middle East na yan? Hindi kayo naghanap ng mga... hindi kayo noon naghanap pa. Ngayon lang. We are now looking at... Busy sila. Dapat by this time, meron na kayong busy mga sila nun sa pag-aayos nung special office para sa... kape. Hindi. Well, isa yun. Isa Yung road, yung mga... King of the road. Yung mga... farm to market roads, ayan. Okay. Tsaka yung mga cold storage. Lahat po ng statement ng Department of Agriculture at ang kino-quote po rito ay si King of the Road. Concerned daw ang DA dyan sa nangyayari sa Middle East. Dahil daw tataas ang petroleum, pag tumaas ang petrol, ang oil, taas ang fertilizer, tataas ang freight cost, tataas ang fuel, yun daw ating mga magsasaka at mga mangingisda maapektuhan. Alam na natin yan. Gusto sana natin marinig, ano po ba ang gagawin natin? Kanina nagtatanong, We are finding ways. Nagtatanong ka kanina ng, yun na nga, sana isang opisyal. Meron ba isang opisyal magsasalita ng ganito? Now, dyan kay King of the Road. Puro pananakot eh. Now is the time. Ripe na talagang, okay, bubuhos namin ngayon yung mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangisda para mataas ang production nila. Gumanda ang presyo at lahat. Doon muna, tulungan doon. That part, pare. Walang ganun, bro eh. Puro di ka ho na sinasabi nito eh. Yan daw po nangyayari sa Middle East. Historically triggered spikes in crude prices. Okay. Alam na namin yun. Dahil nakatali tayo sa energy importation markets. Alam na rin po namin yun. Amplified volatility across commodity supply chains. Alam na rin po natin yun. Tapos we are an import-dependent agricultural alam system. Alam na rin natin yun, bro. Matagal na po natin alam yan. Therefore, yung mga analysis nyo, pag umulan, malamang mababasa ang lupa, mababasa ang kalsada. Yung mga ganong analysis, it's not helping us any. At nawawala po ang loob namin. Lalong kaming kinakabahan, bumabagsak ang aming fighting spirit. Na imbes na iangat nyo kami, ganyan ang mga pinagsasasabi nyong bola, na hindi na kami naniniwala, parang lumalabas na useless ang ating mga government officials. Meron po bang tatayo dyan at magsasalita sana na gumanda-ganda, magkaroon kami ng fighting chance. Fighting spirit lang po, yun lang hinahanap namin eh. Ikaw naman, bro, ikaw nag-basketball player ka. Wala ka bang coach na nagsabi sa'yo, natatambakan na tayo, sir? Baliktarin mo yung wristband mo, dito mo lagay. Ganon. Next, yung rubber shoes mo, no, itali mo na maganda. Nung naglalaro ako. Pare, paano ang coach mo? Paano ka nabubuhayan? Sigurado talo na kami. Sigurado talo na. Pero ipapasok ako ni coach. Pag naglaro ako, parang, siyempre, close fight. Yan yan po ang tinuturo ng sports eh. Di ba? Never give up. Sana, ganun sana hinahanap ko na isang magtatayo na government. Sino kaya? Wala eh. Wala pa ako nakikita eh. Puro ganito eh. Takutan eh. Freight cost, bunker fuel cost, tataas daw yan. Ang shipping rates, tataas daw yan. And therefore, ang landed cost ng wheat at saka animal feed, tataas. Anong gagawin natin, boss? Yun ang gusto ko sana. Iiyak na lang kami?
Alam mo, dyan papasok si paring Rene. Titiis na namin yung gutom. Ano po ba? Si paring Rene Pamintuan, nakamatayan na niya yan. Matagal na niya sinabi sa akin yung dependence natin sa imported fertilizer. Samantalang, ito sa farm niya, para sa Gensan, organic, bro. I mean, at yung mga, Organic? yun ang movement niya na marami dun sa kanilang co-op, organic na rin ang banat. Pare, nabababa nila yung cost nila. Dahil sa hindi ang problema sila na nga lang, ng yung bagsakan na lang, kung imported saan na lang fertilizer. ibebenta, yun Ba't na lang. wala bang ganang movement buong Pilipinas? Wala, hindi. Switch to organic fertilizer. Hindi yan ang Hindi yan ang... it's too out of the box. It's kasi too, marami tatamaan na business yung Okay, nag-i-import ng yan. fertilizer. Okay. Ang ating pong, ano yan? May problema rin tayo sa bigas pag nangyari yan. Malamang, bro. Kaya pala tumaas na ang rice importation. Kumbaga, yung mga magagaling na businessman, malalakas ang loob, nag-import na agad ng bigas dahil nakita na nila the writing was on the wall noon pa lang. So ayon po sa report, ang hindi pa tapos yung Pebrero. Nabulol na rin ako parang yun sa oil industry Nahawa ka kay, manager. kay Yusek. Ano ba mic ang ginamit doon? Okay. Yung hindi pa po tapos yung February, ang rice importation natin, mahigit sa 700,000 metric tons. Okay? Nung first 2 months, so therefore, ang Department of Agriculture daw po ay niyayakag ang mga importer na dahan-dahanin nyo naman ang importation. May limit kayo na 300 metric tons per month. Ibig sabihin, yung hindi pa tapos yung Pebrero, nasa 700,000 na, lumagpas na doon sa limit. So, sinasabi po ng DA, niyayakag nila o kinukumbinsi ang traders, ang importers, mag-limit kayo. Aba, DA, kayo po nag-i-issue ng import permit eh. Okay. Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo, kinukumbinsi nyo yung mga importers, wag naman kayong sobra-sobra mag-import. Tatamaan kasi yung mga local producers. Okay. Ano yan? Pero flexible Ang tariff import scheme naman clearance po na inaprubahan ng Bureau of Plant Industry, halos 950,000 metric tons. Ay, ba't kayo nag-approve ng ganyan kung meron palang limit na 300,000 metric tons per month? Bakit ang approval for 2 months ay halos 1,000,000 tonelada na? Hindi ba conflict yun, pare? Hindi ba parang sinasabi ngayon ni Secretary Chu Laurel, dapat ilimit nyo sa 300,000 per month ang importation. Okay. Pero yung mga kanyang bataan, nag-approve ng almost 950,000 metric tons import clearances. Hindi pa parang niloloko siya, pinaiikutan siya ng mga yan. Meron pa lang siyang limit na 300,000 pero nag-a-approve ng 350,000 yung mga bata niya. Yan ang tawag nila dyan, yung flexible tariff scheme. Ano yung ibig sabihin nun? Anong kalokohan nun? Yan yung in-announce na ng Agri yan di ba? Flexible? Start nung Hindi. Walang kinalaman yung tariff dito, pare. Ito yung import permit na inilalabas ng Bureau of Plant Industry. Kasi kailangan magdaan sa kanila yung importation. May clearance po yan bago mangyari yan. So, kumbaga, nag-issue na sila, kumita na sila for almost 1,000,000 metric tons importation. Paano ng mga magsasaka natin ito? Ang sinasabi kasi nila, nag-i-issue sila ng import clearance. Pero sinasabi nila sa importer, pero ilimit nyo sa 300,000. Di ba mali? Kung gusto nyo malimit sa 300,000 per month, sa buwan-buwan, 300,000 din ang i-issue nyo. Hindi kayo mag-i-issue in advance and then expecting them to schedule their shipments.
Hindi mangyayari 'yun, pare. 'Di ba? We are a very trusting government, ano. Parang sa oil companies You din, think NGO. it's We trust them to adhere to certain you moralistic think that's pricing. the main factor, trust? Nagtitiwala yung government sa Hindi ba, pare? Sorry. Talagang merong syndicate. regulatory capture na yan. Regulatory capture. Oo, sigurado. At speaking of the road, hindi niya nakikita. Di ba yan, yung pare. example na sinabi ko sa DENR, Hmm. sari-saring white paper, Oo. ang lumabas laban kay Mitch Kuna. Oo. Yung piniling DNR secretary. Oo, yung bago. Oo, nagtataka Pumalit si kay, BBM, bakit napakalakas na campaign? Anti-campaign. Napakalakas. So, nagtanong-tanong siya mismo. Siya na gano'n. Ang nakita niya, si Mitch Kuna lamang ang hindi kasama sa mga sindikato dyan sa DNR. Kung meron sindikato sa DNR, Alam mo, across, paano yung mga ibang offices? across all agencies, ano? Department of Energy, Department of Agriculture, wala sindikato. DPWH nga, kitang-kita na natin yung sindikato eh. Kaya pala ito si Ted Herbosa rin sa Department of Health, ano, ganun din. Binabakbakan din niya. Binabakbakan din, pare. Ay, hirap tanggal. So ano yung trip kaya ni dito? Nilalabas niya pa yung figure na sobra-sobra daw ang mag-import yung mga rice importers. Kaya galit na nga yung mga local farm groups eh. Di ba? So sa transportation po, yan ang importante rin, Oo, di ba? oo. Suspended maraming flights. Ano kaya mangyayari diyan? Sa over 70 flights daw po papuntang Middle East suspended or diverted. Ano ibig sabihin nun? Siguro mas mahal ang pamasahe, ganun ba? Oo. Ah, Definitely. Oo. Tumaas yan. teka, hinahanap ko yung item na yun eh. Hindi ko makita eh. Kasi nakikita ko yung helicopter na nag-crash dyan sa Rizal eh. Meron na namang helicopter na nag-crash. Yan. Yan. Ito, over 70 flights daw. Ano mangyayari kaya dito sa mga taon to? From Riyadh, Qatar, Dubai, Oo. Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait. Sabi po ng CAAP, ang PAL canceled 16 flights. 4,000 Ang Cebu flights a Pacific, day. 10 flights. Ang matindi yung pabalik dito eh. Paano yon? Hindi makakauwi yung mga kababayan natin. Kung yung sinasabi ni parin Jonathan, Oo. ang hirap umuwi dahil nga canceled ang mga flights. Mga flights. Yung Emirates, yung papunta po ng Manila, galing ng Dubai, 19 flights. Oo. Etihad, 10 flights. Ganun eh. So, ang ano ngayon ang mangyayari? Kaap, wala. Tiis lang, ano? Force majeure to eh, no? Oo. So, sana sabihin ng Kaap, ano ba ang pwede natin gawin? Hindi yung announcement ng statistics. Magaling tayo sa parang tuwing Data gathering yan, pare. Ha? Data gathering. Magaling ba tayo doon? doon. Parang yung National Risk Reduction. Oo. NDR, National Disaster NDR, Risk Reduction NDR, Management. oo. Puro statistics. Sana ang Kaap sabihin anong pwede natin gawin. Ano ba magagawa nila ito? Statistics ang sinasabi nibigay. 10 Qatari flights. airspace eh. Ano, i-require ba nila yung mga airlines to reimburse? Ano ba mangyayari? I-reschedule ba yung flights? Ano? Ano ba mangyayari? Hindi, basta binigay yung statistics, okay na tayo? Baka po kailangan, Kaap, gawin nyo rin yung trabaho nyo. Kasi regulator kayo eh. Oo. Ang regulator po, hindi tagabigay ng statistics. Ang regulator malamang na naglalabas na solusyon. Ganon din yung mga ibang government offices. Kailangan po maglabas na solusyon. Hindi statistics. Hindi pananakot. Yun naman daw Marina. Ewan ko ba? Maritime Industry Authority. May advice daw sa lahat ng Philippine registered ships
na you take precautionary measures. Yan. Hindi ba laging ganun yung mga Ganun, marina. mga barko? Kasi yung mga international routes, Ano yan? di ba? Nagbigay silang yung yung advisory. Oh, ngayon nangangako raw ang PPA naman. Naaayusin na nila yung mga yung umaapaw. Diyan na diyan sa port natin. Ready na raw sila, BAU's operational readiness amid port concerns over the Middle East. Wala pa ho Middle East na nangyari. Di ba may problema na dyan sa ports? Sa PPA, oh. Lalo na yung mga refrigerated van. Ngayon, ang maririnig natin sa PPA, okay, By the way, yung marina, nangangako daw. yung marina pare, ayusin muna nila yung nangyari sa Basilan, yung 18 namatay na yung ferry. Ferry. Hanggang ngayon, hindi pa nila inaayos yun. Wala pang report kung what happened at bakit. Hindi, nagalit na si Secretary Giovanni Lopez eh. Ayos na yun. Ayos na yun? Nagalit na. Ano pa ba gusto mo? Nagalit eh. At saka in public nagalit eh. Ayos na yun. Ha? Ngayon ko yung mag-aano ng precautions. Ano yun to? Shipping Security measures. International. Local lang, yari na tayo. International pa tayo, pinatulan mo pa, sir. Naman. Tsaka yung mga international, hindi nyo na kailangan paalalahanan yan. Oo. Automatic sa mga Tayo ang may problema. Dito sa domestic shipping ang problema hindi nyo yung ginagawa yung inyong trabaho. Okay? Eto naman PPA, aayusin na raw yung port operations dahil sa nangyayari sa Middle East. Sana nyo pa inayos. Uso ngayon yan, pare. Hindi ko alam kung may order kayo. Meron kaming ginagawa. Ayan. May si Dave Gomez na maglabas kayo ng ano, ha? Maglabas kayo ng mga ganyan ano. statements, ha? Hindi, pero sana bago ilabas, idaan niya muna kay Dave para makitang yan ba'y nakatuntong sa lupa? Yan ba'y talaga mangyayari? Ganun, oh. Nagbitaw po ng salita naman si National Defense Secretary. Ano to? Gibo. Na hindi raw tayo madadamay dyan sa US conflict with Iran. Yung EDCA to. Contrary to what Senator Erwin Tulfo was saying. Dapat daw i-review yung EDCA dahil sa nangyayari, binobomba raw ng Iran yung mga US bases. Baka daw tayo bombahin. Pare, di ba US citizen niya si Erwin Tulfo? Ha? Ba't kinakalaban niya Hindi yung ko alam Amerika? kung US citizen. Hindi, yan ang sabi niya. Nag-serve sa US military yan eh. Okay. Okay. Hindi ka pwede mag-serve sa... Pag nag-serve ka sa US military, matik na, US citizen ka. Ang sabi niya, huwag daw natin pasinin yun dahil pinake lang niya yung mga dokumento. Yan, di ba? Di ba US citizen yan? Yun lang ang naalala ko. Pero may nagdi-dispute nga pala niyan. Teka, sino ba itong... Hindi ko kilala to eh. Justice Tiam. Well, meron kasing news pare na lumabas sa international media, sa ABC News, that all US bases are on heightened alert pare. Regardless kung nasa Middle East o hindi. All US bases are now under threat condition Bravo, quote unquote, which sa Department of Defense policy defines as an increased or more predictable threat of terrorist activity exists. Ito ang the highest level of security to before an attack is considered imminent or likely. Kasama daw yung EDCA sites dyan. Yun ang sinasabi. By the way, EDCA sites just to be... Sabi kasama. Ito nga sinasabi yung Bravo alert ng US. Secretary Gibo Chodoro na magkaiba daw ang situation. Fundamentally different. Kasi alam mo kung bakit... Kung bakit tayo different, di naman niya pinaliwanag. Hindi. Pero itong mga critics nga, kasi yung basis daw natin, yung EDCA na yan, meron silang konsepto dyan, yung US forces, rotational yan, yung axis niyan, na, di ba, dati sinisita natin, biglang may naglalanding, wala tayong magawa, kasi minomodernize nila yung military capabilities nila, disaster response. So, umiikot yan, pati yung armaments dyan, pero hindi nila sinasabi sa atin kung ano yung pinapaikot nila. Okay. Nasaan yung mga yan, pare? How will that make us a target?
potentially Iran. kasi, well, gumaganti na, well, in war, pare, you're prepared for any eventuality, lalo na pag ang kalaban mo, pare, pressed against the wall, pare. Di ba? Although one can say na malayo tayo masyado sa missile and all that, but that's not the point. Ang point nila terrorist activity nang existing na nandun sa malapit sa mga facilities. Ang na yun. sinasabi ni Teodoro, Yeah. yun daw arrangement natin with the US is only for defense. Alam mo, trusting na naman tayo. Para tayo DOE. Only for defense, para ganun? tayong, Anong trusting tayo? Trusting na naman tayo dun sa... Promise ng US. Laki ng tiwala na for natin. defense. Regulator ka dapat, Ibig pare. sabihin yung forces nila dito sa EDCA Hindi gagamitin sa Middle East. Hindi natin alam, pare. We have no idea. Kaya nagagalit si... Yun lang sinasabi ko. Oo. Kaya, From Palawan, Nueva Ecija, Cagayan de Oro, Cebu, ang dami niyan. pare. yan daw pong ating situation ngayon ay walang kinalaman doon sa Middle East. So, false daw po, maling premise yung ginagamit dito. Okay. Okay. So, maniniwala ka kay Teodoro o hindi? Well, natural lang na sabihin niya yung pare. Parang yan yung interview kanina eh. Nino? The EDCA sites are not US bases per se. Ayan. Talaga? But where you find Malayo Americans, daw sa putukan. where you find Americans, Pare, there are weapons, there are hardware. Good morning, sir. Hinimatay ka ba sa gasolinahan? Pare, Hindi naman. hindi ka pagkasulina ka na ba? Meron ako nakita yung post. Yung daw kotse niya hinimatay nung nakita yung Hindi presyo. yung tao, pare. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Please give us your heart. Here we are, the rainbow people, reaching out. Yan! Yan! Dapat! Hindi ko ano-ano yung ninanakaw nyo pa yung mga video galing sa Indonesia eh. Mabalik po, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit. good morning, sa good inyo morning. lahat. Umaga. Meron tayong maiksing paalala galing sa Regasco. Hindi lang daw pang LPG ang Regasco. Dahil sila rin, kaisa ng gobyerno, laban sa mga illegal na aktibidad ng LPG industry. Tulad ng illegal refilling at underfilling Ako, masama yun. na walang ibang dulot kundi pandaraya at ano ba to? Hirap naman. Kapamahakan. Kapahamakan sa consumers. Kaya iba talaga ang Regasco. Wala ba music? Yes! Wherever you go, lose yourself, 'cause here you're a celebrity. Hindi tourism ba to? Hindi, ano yan eh. Utility to eh. Utility. Energy yan. Ano ba? Naku, baka magalit yung mga Tulfo Brothers. Lalo na pag ganyan. Magagalit. Oo. Kasi hindi daw po pwedeng bumiyahe yung kanilang mga kakampi Sa AXIS. sa ano ba yung ACT-CIS? It was originally... Party list. Party list. Diyan ang galing yung mga Tulfo. Yes, set up dati yan ni General Pagdilaw, ni Sami. Si Sammy, kaibigan ko yan. Oh, si Sami ang Matinong nag-set tao up. yan. Ano yan? CIS kasi, di ba? Siya naging parang So, CID. nag-party list. Pero CIDG. umupo ba siya? Nakaupo si Sami. Si Sammy. So, si Eric Yap at yung kanyang kapatid, Edvic Yap, sinabihan po ng Sandigan, hold departure order. Yan, very specific yan. Benguet, Congressman Congressman Eric Eric Yap. Yap. Nag-resign na ba yan? Hindi, ang nag-resign yung kapatid yun, si Edvic, kasi siyang party list. Bakit siya nag-resign? As far as he's concerned, he cannot take it anymore. Hindi raw po pwede lumabas yan. Bakit si Saldi hindi na ma-inisyo ng ganito? Hindi, si Saldi. Para iba ata ang tinitignan at tinatanaw na sandigan eh. Interpol na. Kawawa naman tong dalawang to. Oy! Wala sila kapag-apag-asa man lang magtago. Wag- And enjoy. There, Oo. mahirap kasi, alam mo, paring Conrad, paring Joel, Okay. na
anong pangalan nito? Maghintay pa sila at lumabas na nasa Nadala na. Dadala. Ang Sandigan Bayan, sasabihin sa kanila, fugitive ka na. You don't have any standing. Oo. Ito, at least meron silang standing. Nandito lang sila. Aha. Noong Lunes daw po, ang ombudsman nag-request niyang whole departure order. Ayan. Kasi sila Ano yung, ba ang kaso nito? sila yung mga original eh. Silver Wolves Yes. Construction. Construction. Silver Wolves, ganda. Sila yung... Gusto mo yung pangalan? Ganda ng pangalan na. Alam mo mga Wolves? Oo, Ano alam mo na. ginagawa niyan? Oo. Katakot. Sila kasi yung parang In Conrad, sheep's parang clothing. Joel. May ebidensya raw si Secretary Chubibo, Vince Dizon. Vivencio Vivencio. Dizon. May ebidensya raw na dyan sa Yang yung rock netting. na sila ang beneficial owners ng Silver Wolves. Kasama si... Ibig mo sabihin, may dummy, tapos may beneficial owner. Doon pa lang, tapos ka na. Oo. At, Halatang-halata ka na. at saka sila kasi yung mga original na rock netting. If you remember that. Rock netting, 2016. Para to Benguet. prevent landslides. Benguet. Pare, oo. Yung mga- Ano sabi ni Mayor? Di ba yun yung binisita nila? Mayor Magalong. Binisita pa. Di ba yung kasama At the sa time, the early days? Si Magalong pa noon ng parang investigador nila. Nag-investigador pa siya doon. 12 official po ng DPWH dyan sa Benguet. Ayan. Kasamang nadimanda itong Yap, Yap Brothers. Nakakampi ng Tulfo Brothers. Ayan. Ang DPWH po, ang kanilang complaint ay malversation. Nako. Mabilis. Mabilis yan. Ano ibig Yan yung kasi Malversation. Yan yung... Ang gagang nun eh. Nagbilling, nagkumubra, wala Walang nagawa. O kaya hindi natapos. Hindi natapos. Pero nakobra nila. Nakubra nila yung complete. Oo. Kulong, Parang ganon. walang bail. Parang Bong Revilla. Kung pumunta na ang Supreme Court, They can go to the Supreme Court. wala na si Tony Carpio. Hindi. Magde-Delphine Lee. Ipapababa yung kaso, pwede na mag-bail. Bail. You cannot do it Delphine now. Hindi na. Hindi na. Wala na si Tony Carpio. Wala na yung mga ano dyan. Ang ganda na nangyari yun eh. Nasa sandwich eh. Oo, transition. Si Sereno. Oo. Natanggal. Tanggal. Wala pa Chief Justice. So nagkaroon ng acting justice. Yes. Chief Justice. Chief Justice. July, bumaba yung desisyon. Ibaba nyo yung kaso ni Delphine Lee Tapos, para makapag-bail. August, dumating na si... Dumaan si ano. Ilang buwan lang si Castro. Oh, ilan buwan lang? Mga 2.5. Sayang din. Ganda ng play nila, no? Transition. Maganda. Maraming ganyan nangyayari sa transition, Brad. Transition? Marami. Ah. Yung transition, hindi ba ganyan nga na... Parang passing the baton. Sa bagay. Parang passing the baton. Pang. Okay. Hindi, ako more than passing the baton yan eh. Bacon! Passing the bacon. Hindi, ito, nag-basketball player. Minsan, nagagalingan ako sa mga play na yun, yung screen na, yung ganon, yung na-block yun, tapos makakadaan Block, sa tapos kabila. Pare, pass. that is very hard to implement kung hindi nyo pinapractice. Oh, kayo dapat yun. Naka-freeze po ang mga Assets. bank accounts at saka mga properties niyang Silver Wolves at saka yung Sky Yard Aviation. nailabas. Apparently, ang may-ari daw po niyan, yung Sila. mga Yap Brothers. Nailabas na yan. Ito, Nailabas na? Sa ilalabas. ito sabi ni Ian. Naka-freeze order eh. Hindi, bago po lumabas yung freeze order eh. Konti lang naman, 280 bank accounts. Oo, konti lang. Tatawanan lang niya. 280 bank accounts lang. Ano yan? Sabi ni Ian, ba't hindi nyo sinama yung Bernos? Magkakasama yan. Bakit? Sinong Bernos? Sinong Bernos? Sino yan? Sino yung Bernos? Congressman ng Abra daw. Walo daw ang eroplano nito eh. May na. Walo lang. Ano yung mahirap? Mahirap. Baka nagtitipid naman. Palagay ko lang. Walo lang eh. Fuel Okay. fuel price surge ngayon eh. Tsaka hindi mahilig bumiyahe siguro. Kaya walo. Hindi. Pang ano lang yan ba? Pang status symbol. Ayan. Dati status symbol, maganda kotse.
Ngayon, aeroplano na. At saka relos. Ngayon, aeroplano na eh. Going back a bit of history lang. Itong si Benguet Representative Eric Yap, yung kapatid niya, party list. Yes. Sino nauna? Nauna yung Eric. Nauna. Party list din siya. Oh, yan yan. yung pumunta sa Yan Malacanang. yung original na Appropriations Committee na party list siya. Dala-dala ni Party Bongo. list siya. Dala-dala ni Dala-dala ni BG Bongo pumunta sa Malacanang. Malacanang. na May meron- COVID. May COVID. Hindi naman sinabi na gusto niyang ihawa si President Duterte. Hindi naman sinabi yun. Hindi. Pero yun lang ang kinakabahan ng mga PSG. Yeah. Siya ang original for the first time na nagkaroon ng appropriations chairman Na party list. Siya. Bigat, ano? Ang bigat. Sino ang speaker nun? Ang speaker noon, Cayetano. yeah, Cayetano. Cayetano. Sa bata ni Cayetano to. Saka ni BG. Kabaka. Kasi si BG nagdala. Kabakas? Oo. Iisa lang yan. So hindi pwede wala akong kinalaman dyan. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Siya nga nagdala sa Siya ng nagdala. COVID eh. Pwede Talaga ba yan? naman ang buhay, Tapos, ang sinasabi kasi ni Vince, ito lang nakita niya, 16 billion worth of flood control projects with DPWH from 2022 to 2025. Hindi 3 pa niya- years lang yon. Hindi sinali. Yung earlier, yung mga rock netting, hindi pa niya sinasabi yun. wala pa. Baka naman wala nangyari dun. Kaya nga sinabi... 2016 to 2022, baka hindi na. Kaya nga Kasi kay Marcos lang talaga nagkaroon ng kalokohan eh. Ang panahon ni President Duterte. Wala naman talaga kalokohan noon. Nothing. Ngayon lang Wala. talaga nagkaroon ng Si kalokohan. Mayor Magalong lang nagsasabi nagkaroon ng problema sa rock netting eh. Talaga to si Mayor Saka Magalong. yung, Binubuko mo pa. Binubuko mo. Yung iyong congressman. Alam mo, yan? alam sinabi dyan? Ang sinabi, siya ng importer ng napakamahal na material, raw material, yung rock netting. Siya rin ang contractor. Ngayon, yung pong case naman nitong si Saldico, sisimulan na raw yung trial. Unfair yan. Wala yung tao Wala dito eh. Kawawa naman siya. Inanuling ang Supreme Court, di ba? Ay, Wala wala nang na. standing. Sabi ng Supreme wala Court, wala ka na. Siya ang principal defendant Oo, dito eh. Wala siya. Itutuloy na Di ba sandigan. nag-iikot pa rin yung abogado niya? Si Rowie. Oo. Rondain. Gusto nga magpa-interview sa Karambola eh. Si Rowie. Yun, si attorney. Attorney Rondain. Rondain. Magaling yun. Yan daw po may kinalaman doon sa isang project lang sa Oriental Mindoro. Isa pa lang to, pare. Isa pa lang. Out of what? Hundreds. So many? Oo. Talaga to Sunday. How preposterous. How preposterous. Na ang principal defendant, wala rito, itutuloy niyo yung hearing. Ano ba naman sandigan Ano ba ba yan? naman Oo. yan? Oo. Malay mo, busy doon sa Oo. kung saan man siya nandun. Portugal daw eh. Oo. Or the Portuguese territories. Paano yan? Fugitive na siya. Fugitive. He has no So, standing. hindi ka na pwede magsalita, whatever. Even the lawyer cannot participate. Maski kindat, Wala. hindi pwede. Nothing. Kumautot sa court. Wala. Wala rin yun. Wala. You will not even be called. Sasalo ng lahat na to yung mga co-defendants niya. Wala yung iba dito. Magtatakasan yun. Lahat yun si Saldi ko ituturo. Hindi, yung iba nakatakas na. Pero yung mga public works nandyan sa payatas. Okay, another development po yung mga Maleta Boys. Nandyan pa rin sila? Hindi, sabi ni Senator Amy Marcos, Oo. ang obligasyon daw po ng Senado Nako. ay eksaminin ang mga mga accusation Accusations. ng 18 former Members Marines. ng Marines. 4 daw po doon, they were never in the service. Okay. Diyan sa delivery, yan daw po obligasyon niya. Hindi raw po obligasyon ng Senado kung bola man o fabrication yung affidavits. Nako. So gusto mag-circus. Whether the affidavits, kasi daw, yung accusation were made under oath. They were made under oath. Tinignan nga ni Senator Lacson yung
yung affidavit. Hindi, tsaka yung nag-witness, di naman niya siya. I'm not witnessing Oh, what the witness? as to the veracity. of what's stated here. Oo. Nag-witness daw siya na nag-file. Oo, yun Yun lang. lang ang witness niya. Ay, senadora naman, hindi. Eh bakit naman nagpakasubo yung witness na yun? So, hindi raw makatwiran yung sinasabi ni Lacson. Okay. Yung logic and mathematics. Mhm. Hindi, ang babalik lang naman dyan we do not want to waste the time of the Senate. Taxpayers money yan. Aba, may accusation eh. Ang laki-laking pera, 805 billion. Sayang din yung 5, no? Mm. Meron pa. Mga ilang eroplano rin yan. Kumabit din yung 5, ano? Anong kumabit yung... Oo, 800 lang dapat. May 5 eh. May 5. Sinong gumawa ng mathematics nito? Okay. May 5 eh. Hindi, Ano? ni-round off niya. Ikaw naman, para hindi ganong... Parang yung nangyari doon sa mga sa mga boys na 49 Parang, million. may nakausap akong Oo. DDS na jarista rin to eh. Ang argumento niya do not be too obsessed with the mathematics, with the math. Ano pala? It is the sheer greed which is on trial And here. the- And because of the sheer Eh, greed, they can actually go beyond the math. No, but you have to start Gets first mo? with the Hindi facts. nga, the math will show kung may May semblance. Oo, at least. At least a semblance of truth. Yung sinasabi nitong Marids eh. Oo. Kung physically, if physics says that's impossible, Ba't mo mag-iimbestiga pa rin dahil go beyond the math. Mahirap Ganon? yan, Go beyond the physics. I think that's stupid. Oo. Yung facts. Lalo na pag Marines daw yan, pag sinabi daw, move! Ibig sabihin yan, move. Over, under, sideways, gagawin nila yan. Yun na nga. Walang but- question dyan eh. Walang question yun. Ang question, doon sa sinasabi nilang Yung facts. 800 million, nag-deliver sila, nakamaleta, gumamit sila ng armored van, Mahirap. Yung facts eh. tapos pare-pareho sila ng kwento, 18. You start with the facts. Sabay-sabay kayo lumalakad, 18 palagi. Ilang sasakyan yon? 10. Grabe mobilization yan. No? Okay, Oo. ito na kami. Ito na. Hindi. Tapos na kami dyan. Sabi nga ni, parang ko lang nagsabi yata kahapon 500 million pesos a day, 24/7. Oo. Ang Sa movement bagay. mo. Hanggang Up to 2028. Hanggang, putra. Hindi wala kayong break time. Walang break time Walang yun. break time. Oo. Jingle lang. Sabi po nung aking kababayan, si Egay Egay Erice, Oh, sige. second district ng Caloocan. Ito, doon ako talaga galing eh. Oo. Never daw siya nasasali sa any coalition between his party, Liberal Party, and Marcos administration. Kung sakaling magkampi raw yung Liberal Party at Marcos, hindi raw siya sasali. Okay. Never join. Sabi ni Egay. Sabi niya. Kasi, yung aking kasosyo sa negosyo, hindi nandun sa pwede. kabila. Yeah. Yan. Kasama ko sa mining yan. Oo. Bakit naman ako sasali dyan? Mm. Diba? Yun na nga yung nag-expose ng 18 Marines eh. Oo. Di ba? Sosyo niya ba yun talaga? Oo. At saka hindi, Bali-balita lang naman. Balita lang. At Sa saka- mining. at saka Nickel mining. Si Egay, hindi na kailan makisosyo pa dyan. Kasi kasosyo niya at the local level, yung Marcos Group. Lalim nun Hindi ka na kailangan sa national, Egay, kasi na. local naman ang gusto mo eh. Kalokan? Oo, Caloocan. Bata siya ng Marcos? Magkakasama sila doon ni na ni na mayor eh. Lampaso si Trillanes doon eh. Egay, Lampaso. hindi mo na kailangan sabihin yan, mahalata ka eh. At local level, kausap mo na yung mga Marcos boys eh. Ayun. Malapitan eh, ano ba? Hindi. Definitely, I will not be a part of any coalition. Yeah, because you're already in coalition with you. Ikaw naman, Egay eh. Nililito mo kami.
Hindi ka na, dapat. Pero matino po itong taon to, I assure you. Si Egay ba nag-basketball dyan sa grupo niyo? Manager siya nung barangay youth team Oo. na hindi manalo-nalo sa amin. Kasi yan Sorry, Congressman, Egay, nabanggit ko pa tuloy. yan ang original Caloocan, di ba? Yung dyan yes, second district. Grace Park, etc. Oh, yung mga yan. ganyan. Diyan galing sila Momar, Franco, mga Legaspi Brothers, Joy Cleopas, Marty Samson. Ang dami pa ng mga galing player na Legaspi galing dyan, Brothers. Banal Brothers, ano pa ba? Banal Brothers. Banal Brothers. Ikaw naman. Sorry. Legaspi Brothers. yun- Hindi nga kami yun. ACT-CIS, pero Brothers kami. brothers pa rin. Pero mabalik Legaspi tayo. Brothers dyan din. Oo, Larry Mumar. Larry okay. Momar. Legaspi. Sa bagay si na Joy at saka si Marty, alam ko. Caloocan talaga yan. Yung Momar na The Fox, dyan Oo. din lumaki yan. Marami dyan Caloocan. Mabalik ako dito sa ito yung kay Egay lahat ito yung swirling kasi yung, dahil yung kay Lenny, Yes, the yes, LP. Hindi mo parang maaga lahat masyado to? Or Walang maaga sa walang politika. maaga sa Brad. politika. Walang maaga dyan. Wala yung mga Wala. pronouncements na ganyan. Do Ano not yan? take face value. Wala Do pa not yan, take wala. it at face value. Okay, no? okay. Eto si Egay, Kasi tinanggal parang daw. naka-definitive, nakataas. Tingnan mo yung retrato niya. Nakataas? Sino? Si Egay? Irizo. tinanggal na senior Napakaseryoso, deputy napakaseryoso. minority leader. Tinanggal? Dahil ang sinasabi, yung pagbakbak niya no anti-political dynasty law. Ayan. 4-piece Nonoy Libanan. Sinabihan siya. Hindi, yung plenary session. Ah. Ang nag-announce, si Nonoy Libanan. Sino pumalit sa Ang kanya? pumalit si Laila de Lima. Nag-away within the Liberal Party. Oo. Parehong liberal yan. So yan na nga. Yan na yan. Swirling na yan. Preposterous. 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 Ba? Nag-away sila. Ikaw na rin ang nagsabi, do not take at face value itong mga preposterous na to. Okay. Pare, the math. Ayaw ni Aimee ng math. Pero ayaw ng talagang math, the part math. po ng buhay natin ang math. Kasama yan. Yung mga analyst, sinasabi, 20-20-20 yan eh. Percent. Yung the other 20, yun yung pinag-aawayan. Actually, 80% of the voting registered voters, yun lang yung kinukonsider eh. Kasi at any one time, yung 20% na yun talaga hindi mo boto. Yun nga 80% sobra-sobra na yun. Ni dati hindi tayo umaabot na 70%. Ng 80. Wala, natin. 60 something lang. Yung 2020, 20% liberal, 20% Marcos, 20% Duterte. That's it. So ang analysis, kahit sino dyan ang magkampi, nakakalamang. Nakakalamang. At talo yung walang kakampi. Hindi nakasama sa coalition. Una-una, resources, and lahat yun. everything. Okay. Hindi kasi Tapos yung support sa local government. Believe pa rin ako sa the science of politics. For you to nakataas ang kamay mo and you give out statements na natikman ko na yung tatay. Hindi pwedeng yung Ano daw to? magbibitaw ka ng mga salitang gano'n. Ano to? Nag-walk out, Erice. Nag-away pala sa minority group. Nag-away. Ayaw kong sumali dyan. Dahil dyan sa, ano daw yan, watered down anti-dynasty. Ayan. Watered down, sabi niya. Hindi kaya ng mukha ko. Yan. Puta, matindi tong Matindi. tong si malupit yun. Egay. Matindi. Pero bagay, bata pa to, matapang na talaga to. Okay. Ay, biro mo, kung di matapang yan, lalaban ba naman ng basketball sa amin? Wala naman silang kapanapanalo. Wala naman silang kasama na maayos. Talagang matapang lang. Si Hindi Egay, raw niya kaya ng mukha niya yan. si Egay by the... Masahol pa raw yan. Kaysa sa kung ano nangyayari ngayon, pag yan ang naipasa. Si Egay, by the way, was an original Kabataan Barangay. Yan, baka Bataan Barangay yan. Yan, siya nga lang barangay chairman. Ng kabilang barangay. Palang barangay. Kaya, yung talunan. Sakit mo naman magsalita. Hindi Hindi alam naman yan, lagi ko kinakantsawan yan. Hindi, si Egay okay naman yan eh.
Okay lang, nagkakantsawan. Maayos naman na kasama yung egay na yan. Ah. Misan-misan. Nananalo naman, paminsan-minsan daw. Hindi, never eh. Ha? Never. Kasama daw niya Ilang sila. generation eh. Kasama. Ilang generation, 3 generations yung ano eh. Hanggang doon sa brother ko si Koy, who was 10 years my junior. So, biro mo, 10 taon sila talo. Hindi daw ba nila kasama yung Grobon Chodoro? Hindi. Chudoro, Sina Tommy. Tommy Chudoro, Oh. hindi kasama yung... Ibang grupuhan yon. Tsaka ano eh, maayos ang nangyari dito kay Egay. Hindi, maganda nangyari kay Kaya Egay. maganda. Marunong siya Lumaro. yung fleet foot. Oh, magaling siya. Fleet-footed politically. Oh, politically. That's right. Meron daw good news sa mga commuters. For the first time ba yan? For the first time Totoo, nagkaroon may ng good news sa commuter. Bakit naging good news? Magkakaroon daw ng 10 labas. Di ba kayo nahiya? Ay! Good news for commuters. Libreng labas coming soon. Wow. At hindi pa umaandar. Ay nagsasabi na ng good news. Nano yan? Ganyan kasi sa sobrang lala ng sitwasyon. Kahit sa magkakaroon daw po ng labas sa Mayo, libre. Sino? DOTR? MMDA. Kayo naman. Good news. Nahiya kayo. The iconic love bus. Ano ibig sabihin po niyan? Magmula daw Eastwood hanggang Galleria, libre sakay. Sino ba may-ari ng Eastwood ang Galleria? Galleria. Sino may-ari ng Galleria? Ano? Robinson. Uy! Robinson yan. Ano, Dekgo? Gokong Way. Oh, yeah. Dekgo? Dekgo, Oh, okay. okay ah. Eastwood, sino may-ari? Kevin Tan. Kevin Mega Tan. World. Nagkaroon ng gano'n? Mega World. Wow, Kampihan ah. Kampihan, ha? Ano yan? Naka-uniforme pa ba yan? O ano yan? Okay. Sabi po ni MMDA Martes. Ano? Ano ba to? Chairman Martes. Maartes. Ano yan? Oh. Maartes nga. Ano Martes nga yan. Maartes. Yung labas daw, will improve urban mobility infrastructure. Wow. Paano? Grabe. Ang layo, ah. Sa 10 lang yan. Boss. At sa Mayo pa yan. At saka lapit. 10 labas, biglang urban mobility infrastructure. Saka ang labit niyan, Eastwood hanggang Galleria. At ito po, ang magpapatakbo daw, Global Electric Transport Philippines. Wow. May agreement na sila ni MMDA Chairman Martes. Maarte. Ano? Martes. Ang presidente po ng Global Electric ay si Sigfrido Tinga. Tinga. Oh. Bakit mo alam yan? Si Freddy. Nag-memorandum na raw po Yung yan. dating Congressman. Ng mayor. Taguig. Nag-mayor. Nag-mayor din, si Oh, Freddy. yeah. Yan ang... Yan daw kaya nila ginawa. Dahil sa vision ni President BBM. Tinuro nyo na naman ang puta. Parang Alam ko ba TV? Ini-edit mo na yan. Pag tumatawa kayo, nasisira ang dating ko eh. Ako yun, ang tulong ko na kay PBBM. Lahat ng mga ganyan, pinag-e-edit ko tanggal sa lahat ng story. Nawawala Kasi yung nakakasama ano eh, eh, nakakasama. nawawala yung momentum ko eh. Sorry. Nakakasama. Yan ang vision ni President BBM for a safe, reliable, and accessible public transportation system. Okay. Kayo nagsabi yan, system. Oo. Yan bang 10 bus, system na yan. Kaming mga dyan sa Bikutan West Service Road, Hindi, matitikman namin yan. libre sa kayo ito, Ibig mo sabihin, yung gumastos, Alam mo sila ni- tinga, Hindi. hindi sila sisingil? Baka MMDA yung sisingilin Hindi, pang ano lang muna yan. sa simula. Kumbaga, pakimkim. Kasi Ano hindi yung naman, binyag? hindi naman humihingi ng libreng sakayan tao papasok eh. Hindi sumingi ng libre sakay. Hindi, maayos ng- na sakay. Alam niyo po, na kahit may meron. bayad, basta may masakyan Basta may lang. bayad. Na maayos. Hindi kami humihingi ng LTFRB, libre. nasaan na ba yung review ng mga rotang Ruta, sinasabi nyo? Ilang balik ka taon na yan?
Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Sabi nila noon, 3 months lang, meron tapos na. Meron sila. Ay, nakaraan noon, ilang buwan na yan nakaraan? 8 buwan na ata. Eh. Last year pa nila sinasabi. Bago lipat tayo rito. Naalala ko, nung nire-report yan. Ito. Yung rota. Ito May lang- nasasakyan na ba kayo? Wala. Wala? Ito lang Ikaw, bumili ka ng maganda sapatos. Winner, yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Para ayos ang lakad. Ah. Hirap na maglakad si Winner. Hindi, sasakit ang paa mo. Ang Pero suggestion, kung maganda ang sapatos mo, okay, kasing kapal ng goma na ng gulong. para lilipad ka na. Si ito pakausap ni paring Joel. Para sa mga kaibigan natin diyan sa Bikutan. Kay Chairman Artes. Pwede ba yung 10 na yan, lagyan mo rin yung West Service Road? Hindi magkakasya ron. Tutulin lang yun. Sabay may ginagawa pa Maynilan sa Sobrang gitna. naman ambisyon nyo, labas. Lampas eh. Kahit na minibus na lang po. Basta umaandar lang, makakarating kami. Okay, 9:34 na ang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Palitan ng piso kontra dolyar kabilang sa mga minomonitor ng pamahalaan sa harap ng krisis sa gitnang silangan ayon po kay PBBM. Ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang peso-dollar exchange rate sa kanilang binabantayan ngayon. Ito sa gitna na rin ang nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na tiyak kasing may epekto ang exchange rate sa dollar remittances na pinapadala ng ating mga OFW. Hindi anya mababatid talaga kung ano ang kahinatnan ng balanse ng piso at dolyar. Ngayong hindi naman malalaman kung gaano ang itatagal pa ng krisis sa gitnang silangan. Kung pagbabatayan anya ang nauna ng pahayag ng Estados Unidos, posibleng tumagal pa ng 4 hanggang 5 linggo ang konflik. Pero sana ayon sa Pangulo ay wag nang umabot sa gayon ang labanan sa Middle East. Mas makabubuti ayon sa Pangulo na wag na munang pag-usapan ang mga numero at kung gaano katagal pa ang gulo at ang tiyakan niya sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang kanilang pagpaplano. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todalas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Unified Legal Aid Service para sa pagpapalawak ng libreng legal service, inilunsad po ng Korte Suprema. May report sa Patrol 24, June Samson. Kuyang June. Kuya nga, dahil formal lang inilunsad ng Korte Suprema ang ULAS o yung Unified Legal Aid Service Portal Phase 1 bilang bahagi ng mas pinaigting na hakbang upang palawakin ang pagkamit ng hustisya sa bansa at mas mapalapit ang serbisyong legal sa mga mahihirap na Pilipino. Ang ULAS portal ay isang digital platform na idinisenyo upang gawing mas sistematiko, epesyente at transparent ang pagmomonitor sa mandatory pro bono legal services ng mga abogado at sa pamamagitan nito ay mas madali nang may susumite ang compliance reports at mas maayos na masusubaybayan ang pagtupad ng mga miyembro ng bar sa kanilang obligasyon. Kasabay ng launching ay nilagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng ULAS Office at ng National Anti-Poverty Commission, Commission on Human Rights, National Commission on Indigenous Peoples at Presidential Commission for the Urban Poor upang palakasin ang referral system para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaugnay yun, sinabi ni Chief Justice Alexander Esmundo na ang akses sa paghahanap ng hustisya ay nananatiling isa sa pinakamalaking hamon. Katunayan ay mayroon sa ating mga kababayan ang naharap sa mga legal na issue pero maliit na porsyento lamang ang nakukuha ng wastong legal assistance. Patrol 24, June Samson, para sa pilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Yan! Dreaming of Babalik ang Karambola, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga
struggling. Nagsusumikap sa tourism industry. Trying their best. Trying their best. Kung wala kayong suportang nahihita, nakukuha sa darating din po 'yan. Meanwhile, magsariling sikap muna kayo. Kayo na maghanap ng turista. Hindi, pero Kliyente maganda. nyo para sa- Dumating dito yung Oo. yung Korean president. He's staying here Ah, yeah, up to tomorrow yata. One of the items is yung sa immigration, tourism, etc. And nuclear energy. Nuclear energy, Yes. that's good. Kasi sa tourism, okay na mutual na yan eh. Sa- Sa Korea, Korea. at Philippines eh. Oo. Maganda. Yan yung mga Maraming- specifics. At saka Pero yung, ang general trend po kasi, mga Korean industries, parang yung Japan nangyari, yung mga waves lumalabas ng Korea. yes. Kasi hindi nila sustainable na lahat ng kanilang exports manggagaling sa Korea. Okay, hindi nila kaya. So may mga tinitignan silang bayan kung saan magre-relocate. Like Philippines is one. Ah, Very halimbawa yung Hanjin, nauna na rito, di ba? May mga, ang LG, they're here. matindi operations na LG rito. Ganun ba? Tapos maghahanap sila ng base. Nung may kinolom ako, naalala ko, nililigawan natin yung Hyundai. For a while. Hyundai na yung kanilang outside Korea na hub. Dahil hindi Kung hindi man outright na car assembly, yung mga parts hubs. Yes, dito dalhin. O kaya. Hospitable ang ating mga, workforce. Alam mo yung kaya mga incentives. kaya nabanggit yung tungkol Kaya nililigawan niya ang Korea. kaya nabanggit yung nga tama si paring Conrad. Kaya nabanggit yung tungkol sa nuclearization program kasi tingin Yung nila energy, tingin nila ang nagiging balakid palagi dito mag-relocate etc. Yan. Yeah, Power. Bukod sa hindi kaya Wag lang mangyayari dati. Bukod sa kinuwento mo transportation. na okay na tong areang to, biglang merong haharang na. Mas maganda dito nyo idalhin Hindi, yan. ganyan na nangyari sa Bataan. Oo. Di ba na- Walang gano'n na kasi doon nasisira eh. Doon nga, di ba nga ganyan na nangyari? Magkakaroon dapat ng integrated na program para sa petrochemical etc. Nag-away. Ayun. Supreme Court ang nagdesisyon. Meanwhile, yung kinuwento mo rin sa akin dati, na-confirm ko nung in my last trip to Seoul, to Korea, yung sila pinakamalaking exporter, at of course, agriculture ng kimchi. Yes. Naghahanap sila ng mga lugar para sa greenhouses or something ng Sa ano kanilang, nga? para doon tatanim yung mga lettuce, tapos dadalhin cabbage, doon. at Yes. pa-processing na Dito na mismo. Tapos pag export nila, nakapackage na. Kasi doon sa kanila, napakamahal na pala ng real estate yes. at maliliit yan lang lugar. May napiling dalawa. Isa sa isa sa Mindoro, isa sa Palawan. Nakita mo yan. alam mo isa indication na nagkakaroon ng pockets ng labor shortage sa Korea. Pumupunta sa dito labor yung shortage mga big farm groups. Yes, pumupunta dito. At nagre-recruit po ng mga farmers. Very At dinadala short sa Korea. Yes. Kaya tayo, kung hindi natin aayusin yung ating food production, darating ang araw, lahat ng magagaling natin sa agriculture, nandun na sa ibang bayan. Ngayon, Dahil sila po, mas may value doon sa Korea, yung kanilang nalalaman, kesa sa ibinibigay natin sa kanilang importansya. So talaga, aalis yung mga yan. kaya nga sinasabi natin, sana yung ating grupuhan dito, imbitahin nila yung mga farm groups doon. Dito na kayo, huwag na kayong magkuha ng mga workers. Kasi sayang yung mga farms doon magaganda yung farms. Ngayon, mga workers, ngayon, Pero yung sinabi mo parang reverse Migration. nagre-recruit ng farmers. Dito pumasok yung yung ating kaibigang si paring Migs Dominguez doon sa baba na the farmers do not want their sons to become farmers. O yan, nasunod tuloy yung Saan yun self-fulfilling prophecy. Bakit Hindi, pumasok kasi sa nga isip mo? ayaw kasi na maging Bakit pumasok sa pupunta daw isip sa call na yun? center ang mga anak daw ng mga magsasaka. Ayaw ng mga magsasaka maging mahirap ang mga anak nila. At Paano- So, bakit? That's ginawa na lang real estate yung
ano. Yung, May tawag dyan sa fallacy, sa ngayon, tapos logic. doon pala pupunta. That's a hasty generalization. Oo. So yung sinasabi niya yun, maaaring nangyayari sa iba. Oo. Pero hindi yun ang general na trend. Kaya hindi po tumutuloy sa farming yung mga anak dahil nakikita nila walang kita. Oo. Yung gagastos sa 16 At siya, pesos per kung bakit kilogram. kung walang kita, Oo. dahil sa mga tao kamukha ni Migs Dominguez. Hindi naman. In fairness kay Paring Migs, in fisheries at is malakas sila, bro. Yung ano. But sa Ano ba yan ni Procopio? Pamangkin. Anak nino? Ni Leo? Ah, Ni hindi. Mix Dominguez? Hindi, ano siya? Hindi, ano yan? Nanay niya si ano? Sa ADB? Hindi, Agriculture. ano yan, anak ni Paul. Oh, Paul Ah, Dominguez. Si Paul yun nga yun, naging representative Oh, ng ADB, country yes. ng ADB. Tapos six- nanay, six- nanay, inassign nanay niya ni- malakas sa business sa ano. Ni Prox. Talking of nepotism, Yun na yun. ikaw ang DFA, Department of Finance. Yun na. I-assign mo kapatid mo doon sa ADB. ADB. Ganon din si Ben. Hindi naman Yung anak niya. nepotism yun eh. Nepotism ba yan? Hindi Hindi. nepotism yan. Ang asawa niya, yung asawa ni Paul. ni Paul, sina sino pangalan nito? Alcantara. Alcantara, okay. Mga Alcantara, Alcantara. magbibigat din yan. Alsons. Laging. Alsons. Kumita yan sa laging. Which is why fisheries at they've been doing a lot of good things. there Yes. na, ano. Kumita It's sa just that laging. yun na nga sa agriculture, hindi siya masyadong believe si Paring Migs. Hindi kasi Sila ba We yung had a nag-convert, debate there, nag-convert doon sa Jensen nung ano? nung grazing land. Grazing land, kinonvert sa township. May kapalit na fire station yun. Tsaka, bakit ka natawa sa fire station? Tsaka eskwelahan. Sa yun na yung lupa, magtayo ka lang ng fire station. Na Tayo kumpleto. kaya, makakakuha tayo ganun din. Wala ba kayo dyan sa, Wala. Ha? dito sa Valle Verde? Wala kayong fire walang ganun station? eh. Wala. Sige. Sabi po sa Cebu City, malamang daw ibubuksan ulit yung gumuho na landfill. Dahil wala silang choice. Palala ng palala yung kanilang Asikasuhin ni Mitch Kuna yan. waste Ganyan, pare. crisis. That's what I've been telling This is paano yan? secretary. Waiting Ganun, disasters dahil sa kailangan waiting. natin, okay lang. Disasters waiting to happen Kahit to may mga disaster. to. Another disaster waiting to happen yan. Ano ganun na nga lang tayo? Wag nga eh. Disaster Yung nga with an sinasabi S. natin, one of the first things na we are requesting Secretary Kuna to do Oo. is tungkol dyan sa waste. So waste, Waste solid management waste system management. natin. Talagang comprehensive Unang-una, na kailangan mo programa. malaman ano ba nangyari. And therefore, that will help prevent another disaster come. Wala pang report. Pati yung sa Rodriguez, wala ring report yan. So kung magiging baliwala, lahat ng landfill dito, pwede naman pala eh. Kahit may mangyari, okay lang yan. Hindi ba? Napaka-cynical naman nung Hindi, iba lang nangyari. Bumukas uli eh. buhayan ng kapalit Nabukas na. uli. Yun sa Rizal. Ganun Hindi din. Ganun pa tayo din. tapos dyan. Wala pa, Sa wala pa report Rizal, yan. wala pa report dyan. So, meron pong debate ngayon dyan sa Cebu. Kung bubukas Bubuksan yan, ulit hindi. dahil nga baka matabunan sila ng basura. Well, the first move should be reduce the waste. Sa household level pa lang. Meron bang ganun solusyon? Wala no? They should do that. That At the problem local Kasi level. walang pera dun eh. Local level. Ang maganda sa landfill, may mga truck na kukuha ng basura, babayaran yung truck na yon, laking pera, tapos itatapon sa landfill. Yung Yung tip- zero yung waste, tipping walang fee. kita dyan. Hindi sa ibang bansa, ewan ko ba, nagagawa Walang nila kita. ng paraan Sayang din yung maghahakot ka ng truck, laki na kita ron eh. Kumuha na lang Dito kayo. sa, di ba yung kay Mayor Isko? Yan ang Tsaka sa issue. Paranaque, makakaaway yung isang naghahakot, kabila naman. Baka may mga other ways to doing that. Kumuha na lang kayo ng mga lumang barko na hindi na gumagalaw, doon yung muna ilagay. Ano yun? Yung mga waste. Parang, The ocean. parang yan, winalis mo sa ilalim ng carpet yung problema. Lagay niyo muna sa isang barko. So, matindi-tindi ang assignment ni Mitch Kuna. Matindi. All over the country yan, ha? We are not just talking about these two areas.
All over the country, urbanizing center Oo. will have that kind of a As you problem. develop, yan ang Yes. magiging So, ibig mo issue. sabihin, may rocket ship din dyan? Di ba nga si Mitch nagkaroon ng problema doon sa Canadian no? Oh. Kasi diyan sa Clark sana. Yung Clark na lang, yung Metro Angeles na problema na yan. Sinara yung sanitary landfill. Yung bang matatawag ba natin sanitary landfill yung sa Rodriguez? Hindi no? It's supposed to be Supposed to be. Scavenger, It's supposed to be a sanitary land. Ano supposed to be? Ibig mo sabihin, hindi ginagawa? Hindi ginawa kaya lang hindi mo cannot prevent this. It's Yeah, not, yes. it's not kasi pinukay It lang was an yan ilagay accident. doon. It was pare. an accident. Meron You have to lining understand. yan, May may lining leachate, yan. Oh, meron. meron. Pero yung management yan, Yun ang problema may doon. ECC yan, Nakapasok. pagbantay, yan ang problema dyan. May nakapasok pati ng mga tao, lahat ganun. Hindi naman aprobahan ng DNR biglang maghuhukay ka lang dyan at tatabunan ng basura. It's not the way Hindi, it works. matagal na yan. Oo. Matagal na rin yan. Kaya nga nagkaroon ng bundok Oo, sabagay. Parang Smoky Mountain yan. At sa LGU, hindi mo pwedeng harangin dahil yan ang hanap buhay ng mga yan. Saan pupunta yan? Di ba? Oo. Yan ang mga malalaking problema. How do you solve that? Is the So, meron din daw po magandang balita galing sa FDA. Ang pinakamamahal natin, kagalang-galang na Food and Drug Administration. Okay. Tungkol doon sa Nestle. Yung po mga infant Meron na? formula. Isa pa yan. Successful Iba daw pa po yan. ang recall ng Nestle Philippines. Sila. 2 buwan. Voluntary recall of infant formula. Mahigit 300,000 units daw po. Under the control of Nestle, sabi po na FDA. Bakit FDA Bakit yung na taga-announce? pinapayagan yan? Hindi, bakit sila taga-announce? Oo. PR sila ng Nestle? Para din yung oil Trust management. na naman to. We are a trusting regulatory Ayun. nation, pare. Regulatory at agency. So, para sinasabi, napakagaling ng Nestle. Ganyan ang sinasabi. Baka maging parang yung In the first place, imbestigahan nyo po ba't kailangan i-recall? Oo. Paano yung mga nakainom na nun? At saka, saan dinala yung recall na sinasabi nyo? Baka gagawin lang yung Best Buy. For destruction daw. Scheduled for destruction. Did we get any kind of idea where the destruction is going to happen? Scheduled daw po yan. Baka naman To ensure proper compliance. Best Buy. Baka ganun eh. Hindi, mahirap parang- naman Sabi daw po, kasi. Batches daw kasi yan. Sabi ng DFA, sabi to ng DFA. Hindi pala, FDA. FDA. Mali na naman. Wag yung foreign affairs. Yan daw Nestle is attending to all concerns Why? raised by parents and caregivers We have not seen concerning PR nga to ng Nestle. Oo. Ha? Tagapagtanggol ng Ng Nestle. Baka naman hindi PR. Baka naman ano lang. Regulatory. Ito ang katotohanan. At pawang katotohanan lang. Baka. Ha? Baka. Hindi kaya? Hindi. Ang pinakamaganda sana niyan before they came out with that, tanungin natin si Parin Kasi Joel. continuous daw yung kanilang monitoring. Dapat tanungin natin si Parin Joel as editor. Di ba pinakamaganda naglagay man lang ng picture na ito, dinadala namin dito, etc. Ito, Kasama yun, oh. pinison na namin to o kung nasaan Oo. dito namin. Para makita, may visual Mayroon, ka. may oo, ganun. di ba? Ang tawag Alam dyan niyo- ay hindi alam na niyo PR. po Ang yung tawag bakit dyan ay nag-recall issues yan? management. Ayan. Meron kasing toxin. Na nakita dyan sa bats Ibig mo sabihin, nakalabas yung mga yan, hindi napansin ng FDA. Tapos nag-volunteer yung Nestle, oy, FDA, Hindi. toxin, re-recall namin. Ang naglagay, Tapos sabi ng FDA, ang galing nyo. Sige, recall nyo ang na. nangyari dyan, parang yung nangyayari sa Bureau of Product Standards. Bibigay yung tama na item, pakikita sa FDA o pakikita sa Hindi Bureau of Product toxin, batch by batch, Batch may by- toxin, putya pare. Hindi, mangyari Nakatakot yan. mangyari daw tayong mga consumer, tingnan niyo yung ilalim ng lata para makita yung batch number. Kita mo, alam mo, that does In-announce not ba ng work. FDA yung Para batch bang number? Mangyari na, tikman niyo yung tubig. Kaya hindi nagkikisay, okay yan. Okay That's lang, not the ganun way din it yun. works. Pare. Hindi, tsaka sila pa taga-announce ngayon eh. Okay na tayo. Kasama yan. Issues management yan. Pare. Kumbaga, ako pag Partnership sila. pag ganyan na suot ko, Ba't magpapakabait hindi, na talaga pare? ako eh. Hindi kailangan dyan ng toxin operation. Hindi ko na ikikritis. Dapat ganito spokesperson. Pag ganyan na mo suot sa- ko, pare,
hindi na ako magsasalita tungkol kay The King of the Road. Oo, wag na. Ayos na dapat. Hindi, huwag Ayos yung na. chaleco suit naman kayo. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joey Laksamana, ako si Conrad Bernal, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ito na. Ito na po, siya. walang ka-recall. Ayun. Ang ating Okay. award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Sa Ronda, Pilipinas. Oh,